But we cannot do it immediately unless Sara Duterte is now the president of the country. At least nakikita ninyo yung kalagayang ito. Kaya tinatarget si Sara Duterte because she is the real president in waiting. Kaya ang kanilang target sa kanya, dahil wala silang ma-issue na mga incompetent na uri ng pagka-leader si Sara Duterte, at wala rin silang ma-issue na siya ay nangungurakot, they're trying to paint mud or putik. Pinuputikan nila ang pagkatao at integridad at dangal ni Sara Duterte by attacking the confidential fund na i-download lang sa kanya 2022 pa. Ulitin ko, pundo yun ng tatay niya. Na remaining siguro mga 50% or 45% of the budget ng Office of the President, hindi inubos ni Pangulong Duterte, iniwan niya yan kay Marcos Jr. Pagpasok ni Sara Duterte, wala siyang budget na may gagalaw. Dahil nga wala namang malaking pondo si Leni Robredo bilang Vice President noon. Hindi rin siya humingi ng malaking pondo noon. Kaya naghingi siya ng support for confidential fund operations ng kanyang opisina sa Office of the President na budget. Kay Marcos, inaprubahan nila yan. And in fact, in the first part of these scandalous attacks against Sara Duterte, it was no less than Lucas Bersamin, the current Executive Secretary of Bongbong Marcos, who happened to be the former Supreme Court Chief Justice, ang nagsabi na ang pag-download ng 125 million pesos from the contingency fund, confidential fund of the Office of the President to the Office of the Vice President, 122 million pesos was regular and a prerogative of the President kung saan niya ibibigay. Pero ngayon tahimik na sila at sila ay nagiging parte sa pag-discredit at pag-atake kay Sara Duterte. So saan dapat mag-report si Sara Duterte ng 125 million liquidation and utilization ng 125 million confidential fund niya noong 2022? Hindi po sa Kongreso. Hindi po kay Franz Castro sa bupols na nagdudunong-dunungan na teroristang criminal convict na si Franz Castro. Hindi po dapat siya doon mag-report sa Congress. Not even kay Martin Romualdez. Si Sara Duterte should report kung paano na-utilize ang budget na yon na confidential fund from the confidential fund of the Office of the President, number one, to the Office of the President. And I think she did it. I believe so. And then, nag-liquidate at nag-report na rin siya sa Commission on Audit. Wala pong tungkulin o karapatan o anumang mandato ang Kongreso na makialam sa audit process. It's the mandate of the Commission on Audit. COA po ang may karapatan dyan. Malinaw tayo dyan. Illegal at abusado at wala sa lugar itong ginagawang pag-iimbestiga nila kay Sara Duterte on confidential fund in the guise of their protecting public funds. Samantalang sila nga ayaw nilang busisiin ang confidential fund ng presidente na umaabot mahigit 5 bilyon kada taon yan. Kasi alam nila bawal yan sa batas. There is a limited protocol of audit process na pwede mong gawin sa Office of the President, lalo na pertaining to confidential funds. Kasi nga siya ang pinuno at pinakamataas na opisyal ng gobyerno. He is entitled and he has the privilege for that. At si Sara Duterte ay mayroong pribilehiyo para dyan bilang pinakamataas na opisyal ng bansa. So klaro tayo hindi obligado mag-report o mag-explain si Sara Duterte sa Congress because she did all the report to the Office of the President in 2022 and also to the Commission on Audit. During that time, na hindi naman dapat ito binubusisi sapagkat kung bubusisiin natin ang lahat ng confidential fund and intelligence and security funds, you will open up the floodgates of a very dangerous national security nightmare. Kasi bubusisiin mo na rin ngayon pati ang confidential fund ng presidente. Bubusisiin mo na rin pati ang confidential fund and security intelligence fund ng National Intelligence Coordinating Agency, NICA, ng ating Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines at ng iba-ibang mga intelligence sectors and security-related agencies. What will prevent the CPP, NPA, NDF na pakialaman ang mga assets at informante ng gobyerno
na tumutulong sa pagbibigay ng impormasyon at tumutulong sa mga operations, kagaya namin, nung panahon ni former President Rodrigo Duterte, upang labanan ang mga terorista, kriminal, mga sindikato, at mga komunistang terorista kagaya nila Franz Castro na nag-i-infiltrate sa gobyerno, nagre-recruit ng kabataan, nag-i-infiltrate at nagre-recruit sa iba't ibang sektor at pumupundo at nagbibigay suporta sa New People's Army para magsagawa ng panununog, pangbubomba, pang-ambush sa ating mga pulis, mga sundalo at sa ating mga industriya na kanilang sinisira, pati mga negosyo at investments. Who will prevent dito sa CPP, NPA, bubo din ito si Martin Romualdez. Pinapayagan niyang gawin ito ng mga komunistang teroristang grupo in the guise of oversight function of Congress na kanyang bubuksan into the floodgates of a dangerous political and national security nightmare ang ating bansa, sapagkat ang layunin ng CPP, NPA, NDF ay i-identify sino-sino mga informante na tumutulong against communist terrorism at nag-identify ng mga operations ng CPP, NPA, NDF kung kaya nagiging successful ang security operations ng gobyerno, lalo na ng Armed Forces of the Philippines. Di ba? Klarong-klaro mga kababayan kung ano po ang dangers na ito. Kaya dapat pusasan at arestuhin ito si Franz Castro, hindi si Attorney Zoraida Lopez ang ipinakulong. And by the way, mga 2 weeks from now, ako po at si Dr. Lorin Badoy ay mag-iisang taon na po ang aming pinanggalingan na sitwasyon na kinontempt din po kami dyan at almost 8 days kami nag-hunger strike to protest itong abusado, arbitraryo at mapang-abuso at mapang-alipusta na uri ng paggamit ng contempt powers ng Kongreso, na pati mga komunistang teroristang tagapagpabagsak sa gobyerno ay ginagamit na rin para sa sariling interest nila at upang magkagulo tayo sa politika at atakihin nila ang pinakamasugid na lumalaban sa kanila, na pinakamasigasig ang mga Duterte, na siyang lumaban ng tudo-tudo sa mga komunistang teroristang ito. That's the reason na sila po ay willing na wag atakihin muna si Marcos Jr. kung hindi ang mga Duterte muna. At pupunduan sila ni Martin Romualdez. That's the bargain of it. Do you think hindi alam ni Martin Romualdez na ito'y mga komunista at mga terorista? Alam niya. Alam niyo po ba na we gave a briefing twice sa Office of the Speaker of House of Representatives nung panahon ni Alan Peter Cayetano. At si Martin Romualdez that time, I think, was majority floor leader pa, or one of the deputy speakers. I'm not so very certain about it, but he was there at the office of the speaker. At pati si Lord Alan Velasco at marami pa. They were 30 or 40 of them na malaking bulwagan yun, may extended conference room. Isa po ako sa nagsalaysay. It was a meeting called upon by National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, presided by Speaker Alan Peter Cayetano when he was still congressman at Speaker of the House noon. So, alam nila kung ano ito. Alam nila kung sino ang mga ito. But what are they doing right now is called opportunist and conspiratorial operations. Dahil walang bayag si Martin Romualdez at si Marcos at si Lisa na sila ang lumaban sa political arena at political operations against the Duterte, they are making pack dogs out of the communist terrorist operators infiltrating Congress and infiltrating the government like Franz Castro and ang mga kasama niya. Clear na sa inyo, ha? So, hindi po pwedeng sabihin ni Martin, wala kong alam dyan. What's the bargain here? Ang tawag po dyan, quid pro quo. It's spelled Q-U-I-D-P-R-O-Q-U-O. Quid pro quo. Ano po ang bargain? Ano po ang negosyasyon dyan ni Martin Romualdez? Sige, durugin nyo at atakihin ang mga Duterte at mga alipores na mga Duterte at mga support group like SMNI, Pastor Kibuloy, yung mga sina Badoy, sina Eric, bira. Si Sara, si Digong, bira. Atak. Basta wag lang si Marcos Jr. Ako ang bahala sa inyo. That's the quid pro quo. Alam nyo ba nang tinira nila last year si Sara Duterte on the floor nang pinahiya nila Franz Castro, Arlene Brosas at Raul Manuel, we have received information
And until now, hindi dinideny ni Martin at ni Marcos that they gave 300 million pesos as bonuses. Tagwa 100 million in terms of projects and in terms of ayuda access and in terms of cash. More than 300 million ang nakuha nitong tatlong alipores ng CPP, NPA, NDF. And what do you call that? That is a crazy, stupid political operations na alam ng taong bayan kung anong kulay ng mga ito just because you want to destroy your political rivals, the Duterte, lalo na si Vice President Sara Duterte, si former President Rodrigo Duterte, makikipagkutsabahan ka sa CPP, NPA, NDF. That is the problem now. The AFP cannot speak out. The National Task Force to End Local Communist Armed Conflict cannot speak out. Kasi pag nagsalita sila, ang kanilang career, ang kanilang perks and benefits and privileges mawawala at pwedeng ma-floating status sila. Pero ako, floating din ako, pero nandyan kayo. Wala na akong consultancy sa gobyerno. I am no longer recognized as a subject matter expert about communist terrorism. Hindi kagaya sa panahon ni Pangulong Duterte. So floating din ako. But I would rather choose principles and find ways to live and survive for my family than being part sa isang bulok na sistema ng mga sindikato at ala kriminal na uri ng pamahalaan ni Marcos Jr. We cannot blame the generals. We cannot blame our colleagues remaining there at the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. They have their own choice. They have their own decision. Kita nyo sa kaso namin kahapon kay Carol Araulio, kami na lang. Kami na lang ni Ma'am Lorraine Badoy at ni Atty. Busantog ang nandun. At si Mark Tolentino, si Atty. Mark Tolentino, na nagvo-volunteer. Siya ang nagpapagasolina at pagkatapos ng hearing, may hearing pa siya. So dahil hindi ako pwede makahitch sa kanya, naglalakad ako. I rode a jeepney, yung mini jeepney, then ako po'y nagtatricycle. Wala pong suporta sa amin ng gobyerno. Pero ang kaso namin, Carol Araulio, sa Martis de Casino. Yung isa kay Atom Araulio. All of this related sa aming naging function noon. To fight by way of information in order to expose the real evils, ang totoong mukha at mga modus operandi ng CPP, NPA, NDF. We helped so much and invested our own life and comfort to this, only to find out na kami lang maiiwan in the last.